kababayan, Mike Abby, may hamon kay Senador Rodante Marcolita. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Tinang mga kababayan, itong si Mike Abby, grabe yung inggit. Dahil wala silang do 37 sa Senado, mga kababayan. Wala silang do 30 black sa Senado. Paano kayo magkaroon ng ganong samahan ng mga senador? Wala naman, hindi naman kahanga-hanga kasi yung inyong Pangulo. Yung ating Pangulo ngayon, mga kababayan, Pangulo natin yan. Kasi Pangulo nating bansa. Hindi ganon kahanga-hanga. Hindi katulad niya nung ginawa ni dating Pangulong Duterte. Talagang napakaraming kabutihan, mga pagsugpo sa mga illegal na droga, mga kababayan, yung mga masasamang loob, ay parang halos mga kababayan ay tumahimik. Wala silang kasing ganon. Wala kasi silang ganon. Kaya itong si Mike Abby, inggit na inggit. O kaya hinahamon niya ngayon. Itong si Senador Rodante Marcolita. Sige nga, kung totoong matapang ka, imbestigahan mo itong mga kurakot sa ating pamahalaan. Ako, Mike Abby, yari ka niyan. Ikaw yung nag-utos kay Senador Rodante Marcolita. Yung mga amo mo. Mayayari yung mga amo mo. Yung flood control, mga kababayan. Yung si Martin Romualdez, yung mga ayuda, naku po. Mawawala yung ayuda mo. Hinayupa ka. Inggitiro ka kasi. O ito na mga kababayan, huwag natin ito patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Ito. Pulpul. Sa tutulang mo, mantarambong, mambubutol. Ano ha? Walang mga prinsipyo, puro pera-pera. Katulad ng mga senador ngayon, hindi ko nila lahat. Anong ginagawa ba nila? Walang balls para panindigan yung kanilang trabaho na constitutional duty tungkol sa impeachment. Diba? Kaya ako nakakapagsisi. Ako nga, baka nga hindi na ako bumoto pag senador eh. Walang pakalam. Presidente, pag presidential election. President at vice president lang siguro yung boto natin. Sige. Pero yung mga senador, walang kakwenta-kwenta. Pagsisisihan natin, walang prinsipyo, baka sa makasarili. Okay, sinabi ng unang Pangulo, tulungan natin ng Pangulo. Sabi ng Pangulo, tulungan siya. Nanawagan ng Pangulo, tulungan siya. Lalabanan niya ito. So ito yung tamang pagkakataon. Bantayan natin itong budget for 2026. Itong 2020. Kailan ba nagsasabi ng totoo itong si Pangulong Marcos? Mga kababayan, iba nga yung sinasabi ni Pangulong Marcos sa kanyang ginagawa. Yung kanyang mga sinasabi, mga kababayan, ako po, huwag tayong maniwala. Nasa dulo lang ng dila yan. Ikaw, Mike Abby, huwag mong bulahin. Huwag mong gawing tanga ang taong bayan. Pinaniniwala mo ang taong bayan sa mga pinagsasabi mo. Akala mo, ang galing mong magsalita. Pinupuri mo, puring-puri mo itong mga nasa administrasyon ngayon. Pati nga si PNP Chief Gerald Torre, mga kababayan. Si Mike Abby na ang nag-angat ng bangko ni General Torre. Alam ng taong bayan, mga kababayan, kung anong klase meron tayong mga opisyalis ngayon o mga namumuno sa ating pamahalaan. Kaya wag mo, nako po, Mike Abby, ginagawa mo na kami tanga. 2025, wala tayong magagawa. Patas na yan, budget na yan. Yung 2026 na pag-uusapan next month, mag-uumpisa na. Bantayan natin bilang tulong sa ating Pangulo para hindi manakaw, para hindi nakawin ng mga corrupt congressman at corrupt senador at iba pang politician sa local level. Kasi yung mga governor, meron kamag-anak, kapartido ng mga congressman at senador. Kaya sabuatan niya mga yan sa kalokohan. So, kung yung mga ganita, nag-offer na si Pangulong Marcos na kung pwede mag-observe siya. Mag-observe lang siya, hindi siya makikialam. Nag-observe lang siya. Imomonitor niya personal yung bycam. Ayaw pumayag ng mga senador. Labag daw, wala daw privacy sila. Paano nga? Hindi na nila magagawa yung singit. Yung insertion, kung nandun ang Pangulo. Yun ang alam ng Pangulo, nandun ang yarihan. Dahil dating congressman, dating senador, alam niya ang kalokohan ng mga yan eh. So sabi ng Pangulo, pwede ba ako mag-obserba? Mag-obserba lang ako sa inyong bycam. Ba ayaw ng mga senador? Kasi nga, mabubuko sila. Isipin mo naman. Kaya ngayon, ito nga ang 142 billion na insertion na sinasangkot si Senate President Escudero. Yan ay paninira. Napakalaking pera niya. Yung mga senador na gusto mag-imbestiga, hindi binigyan ng posisyon. Sina Soto, Ligarda, Lacson, Subire,
at saka Hontiveros, liliman lang yung posisyon sa Senado. Hindi binigyan ng kahit anong posisyon. Walang chairman. Walang chairmanship ng komite. Mayroon mga kababayan, huwag kayong maniwala kay Mike Abe. Mayroon mga kababayan. Hindi pa nga lang natapos no isang araw na yon. Kinabukasan, nagkaroon na. Mayroon na. Mayroon ng mga komite na hawak yung 5 na yan. Hindi naman pwede na hindi bigyan. Mayroon mga kababayan. Itong si Mike Abe lang kasi. Mambubudol ito eh. Talagang gusto niyang sirain itong si Escudero. Dahil nga hindi nila nasunod yung kanyang kagustuhan na magkaroon ng impeachment. Kaya ang sama ng loob nila. Komite. Ay sila ho yung mag-iimbestiga dyan sa anomalyang niya na sangkot si Escudero. Pinabanggit ang kanyang pangalan. O anong ginawa ni Escudero? Napaka-diktador nito si Escudero. Anong ginawa niya? Dyan lang kayo. Wala kayong komite. Escudero pakinggan mo. Si Mike Abe, diktador ka daw. Mga kababayan, kung hindi nyo pa napanood yung sagot ni Senador Escudero sa sinasabing insertion mga kababayan sa budget, no? Pinahayag na o pinaliwanag na ni Escudero. Walang katotohanan lahat yan. Sila lang mga kababayan. Gusto nilang sirain itong si Senate President Escudero para nga daw hindi piliin ng mga kasamahang senador. Paninira nga mga kababayan. Matindi nang sinasabi ni Mike Abe. Pwede ba itong kasuhan? Dapat kasuhan ito ni Escudero. O sige, patuloy natin ito. Chairmanship. Oposisyon lang kayo. Wala kayong authority dito. Parang gano'n ang dating. Parang ang piling ni Escudero, kanya ang Senado. Parang ang piling ni Escudero, siya ang hari ng Senado. Hindi na senador ng bayan. Hindi na Senado ng bayan. Senado ni Escudero at Senado ng mga Duterte ang senador ngayon. Hindi ko nilalahat pero ganon ang dating. Pero limang senador, Lacson, Subiri, Ligarda, Hontiveros, Soto, huwag kayong tumigil. I-expose nyo ito. Huwag kayo kahit na wala kayong posisyon dyan. In aid of legislation, pwede kayo mag-approve na resolution para mag-imbestiga. Blue Ribbon Committee ang pwedeng mag-imbestiga dyan. Kung pwede, kung ethics committee, kung anumang committee. Masubukan natin ang tapang nitong si Marcoleta. Kasi siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Pati mga senador, imbestigahan nyo. Para malaman kung sino ang involved dito sa flood control program at 142 billion insertion na merong mali. Di mo na kailangan hamunin itong si Senador Dante Marcolita. Hindi mo na kailangan hamunin yung tapang ni Senador Dante Marcolita. Talagang gagawin niya ni Senador Dante Marcolita. Yung paghahamon mo, Mike Abe, kayo din yung malilintikan yan eh. Kasi nga, sino ba ang nagyabang tungkol sa flood control? Di ba si Pangulong Marcos? 5,500 flood control sa buong bansa. Natapos na. Napinondohan ng kalahating trilyon. Pinagyabang ni Pangulong Marcos noong 2024 suna mga kababayan. Nasaan na? Biglang binaha ang buong Metro Manila. Kaya yung mga pinagsasabi mo, Mike Abe, kayo din yung tinatamaan eh. Bumabalik din sa inyo lahat ng inyong mga sinasabi. Yung inyong mga paninira, kayo din yung nasisira. Yan yung hamon mo. Kay Senador Dante Marcolita, nako po. Hindi uurungan ni Senador Dante Marcolita yan. Dahil noon pa, nagpahayag na itong si Senador Dante Marcolita, kung makuha niya ang Blue Ribbon Committee mga kababayan, malilintikan ang mga kurakot sa ating pamahalaan. Baka maisama ka nga dyan, Mike Abe. Dahil nga baka. Kasi sabi natin mga kababayan, tumatanggap ka daw ng bayan. O saan ang galing yung bayan mo? Yun ang dito lang muna, no? Yun ang bakit tayo tatapos? Mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Ingat kayo dyan, Ma'am Joyce, May, may lindol dyan. May tsunami pala sa Japan, mga kababayan. Mag-ingat, no? Lahat ng mga kababayan natin na nasa Japan. Shoutout na rin kay, sino itong nagsabi na new subscriber po. Maraming salamat, Lumabas ka naman para ma-shoutout kita. Umiikot-ikot ang mundo. Yun, shoutout kay Mutia Salibio. Mutia Salibio, maraming salamat sa inyong pag-subscribe. Maraming salamat. Ito pa, si Imer Hernandez. Maraming salamat. News up po. Maraming salamat kay Ilmer Hernandez. Shout out na rin kay Ricardo Caverti, watching from Helsinki, Finland. Maraming salamat sa iyo, Ricardo Caverti. Shout out na rin kay Donald Damias.
new subscriber po, basta tunay na DDS. Maraming salamat. Maraming salamat. Nabubulol tuloy ako. Maraming salamat, DDS tayo siyempre. Shout out na rin kay Wing Robles. Maraming salamat sa iyo, Wing Robles, watching from London, UK. Maraming salamat kay Ma'am Joyce ng Japan. Maraming salamat din at kay Ma'am Virgil Garalillos ng Pulilan, Bulacan. Sa kanya mga apo, si Coco sa Dion at saka si Yore. Shout out na rin kay Chilami Kubiro, maraming salamat. Shout out na rin kay Ramela Bravo. Tama ka, boss. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyong mga komento. Shout out na rin kay MLM. Shout out na rin kay Ting Lami. Shout out na rin kay Julie. Shout out na rin kay Amelia Dikiros at kay Alan Erfigib. Shout out na rin kay Ronald Robusit. Shout out na rin kay Ronaldo Ribusit. Shout out na rin kay Leo Puentis at kay Cicely Rick Pascual. Yun ang hanggang dito lang. Mamimilda Pascual, shout out din sa iyo. At yun ang hanggang dito lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingatin lahat. God save the Philippines.